الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وتم التسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid ay kukunin natin ang isa sa maiksing pagtalakay tungkol sa batas ng Eid al-Fitr. Unang-una, ang pagsasagawa ng Salat Eid al-Fitr, ito po ay sunnah muakkada. At ang ilan sa mga scholar natin, sinabi nila na ito ay fardu kifaya, na kapag ka nagawa ng iba ay hindi na po obligado sa iba. May nagsabi na ito rin ay fardu ain. Pero pinakamalapit sa tama, ito po ay sunnah muakkada. Ibig sabihin, pag hindi mo nagawa, ay wala ka namang kasalanan. At ang katibayan nito ay may isang lalaki na pumunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam at tinanong niya kung ano bang mga sala na ang naiobliga sa kanya. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibadihi. Sabi niya, limang sala, sabi niya, ang inobliga ng Allah sa kanyang alipin. Ito po yung Duhur, Asar, Maghrib, Isha, Fajr. Faqala hal alayya ghayruha, at nagtanong yung lalaki, sabi niya, ya Rasulullah, mayroon pa bang obligado maliban sa lima na yan? Qala la, illa an tatawwa, rawahu Muslim. Wala na, sabi niya, maliban kung magboluntaryo kang magdagdag ng mga sunna na sala. So ibig sabihin, ang pagsasagawa ng Salatu Eid al-Fitr ay ito po ay mabigat na sunnah. At si Muad bin Jabal, nung pinadala siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Yemen, ay limang sala lamang ang kanyang ipinag-utos sa mga tao kapag yakapin nila ang Islam. Sinabi niya, pagka yumakap sila sa Islam, fa'alimhum adna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. Pagka sila ay yumakap sa Islam, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ituro mo sa kanila ang limang obligadong sala na inobligado sa kanila sa loob ng araw at gabi. So ito po ang katibayan na ang pagsasagawa ng Salat Eid al-Fitr ay hindi po ito obligado, kundi ito po ay sunnah. Dahil kahalintulad lamang ito siya ng Salatul Istisqa, Salatul Al-Kusuf, kung saan ay hindi po obligado sa atin. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na fasalli li rabbika wanhar, hindi po ang kahulugan dito ay inutusan tayo ng Salatu Eid al-Fitr, kasi ang fasalli dito na pinagbasihan ng ating mga ulama na ito ay obligado, ay hindi po ang tinutukoy dito ay ang Salatu Eid al-Fitr at ang Salatu Eid al-Adha lamang po. Okay? So, sunna po sa mga kababaihan na sila ay tumungo sa pagsasagawaan ng Salatu Eid al-Fitr. Pupunta sila doon at pwede nila itong dalhin ang kanilang mga anak, basta sa kondisyon na hindi po mag-iyakan yung mga bata at sila po ay makikinig at hindi po sila mag-iingay doon at maglalaro po sa pagsasagawaan ng Salat Eid al-Fitr. So ang sunna po sa mga kababaihan ay pumunta po sila doon, pati po may regla, okay, ay pwede po silang umatin. Si Ummu Atiyah radiyallahu anha qalat, sabi ni Ummu Atiyah radiyallahu anha, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil aidain al-awatiq wa dawat al-khudur wa amara al-huyyada an ya'tazilna musalla al-muslimin. So inutusan kami, sabi ni Ummu Atiyah, na isama namin, inutusan kami ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isama namin sa pagpunta sa lugar kung saan isasagawa ang Salatu Eid al-Fitr at Eid al-Adha, ang mga babae na malapit nang dumating sa kanilang regla at yung mga dalaga na ganap ng dalaga, at pinaiwas lamang sa kanila na doon sila pumuesto sa lugar kung saan isasagawa yung sala. So pwede silang pumunta doon, pero wag lang sila doon banda sa may pagsasagawaan ng sala ng mga Muslim. At sunna rin po na isama ninyo ang inyong mga anak, at ang oras dito mga kapatid ay pagsikat po ng araw. Ang pinakamainam na oras ng pagsasagawa ng Salatu Eid al-Fitr ay pagsikat po ng araw, mga after 15 minutes, 20 minutes, ganyan po. Hintayin nyo po na tuluyan na pong sumikat ang araw, diyan nyo po isasagawa ang Salatu Eid al-Fitr. Okay? So, ang pinakamainam po ay pagpaliban natin ng oras niya. Siguro, halimbawa, sumikat yung araw ng alas 6. So, pinakamainam isagawa nyo ng mga alas 6:30 o mga alas 7 po ninyo ito isagawa. Kung sakali na hindi natin ito nagawa at hindi natin may isasagawa dahil sa COVID-19, hindi tayo makapagsagawa sa plaza,
kung saan ang pinakamainam na pagsasagawaan ng Idul Fitr at Idul Adha ay sa plaza po. Dahil ito po ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ginawa niya ang Idul Fitr at Idul Adha sa plaza at hindi po sa loob ng masjid, ay pwede natin itong isagawa sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay. So pwede itong isagawa na individual at kongregasyon. Pwede pong isa-isa ang magsasagawa nito. Kung isa mo lang sa bahay, ay pwede mong isagawa ang Salat Idul Fitr at Idul Adha, o kayo naman ay grupo. Halimbawa kung babae kayo lahat, pwede niyo itong isagawa ng jamaa, at ang magiging imam ninyo, halimbawa mayroon marunong sa inyo mag-imam, pupwesto po siya sa gitna. So dito po siya pupwesto sa gitna at siya po ang mag-iimam sa inyo. Okay? So kapag ka naman may lalaki kayo, so wala kayong magiging problema sa pagsasagawa ng Salatu Idul Fitr kung mayroon kayong imam. Okay? So kapag ito ay nakalipas at hindi mo na isagawa dahil nalit kang gumising, so pwede mo itong palitan. Okay? Kapag naalala mo, halimbawa kahapon yung Salatu Eid, then ngayon mo lang nalaman na Idul Fitr pala kahapon, so pwede kang magsagawa ng sala ngayon kung paano ito isinagawa kahapon. At ang Salatu Eid al-Fitr, kung isasagawa ito sa loob ng masjid, wala namang problema. Pero ang pinakamainam ay isagawa ito sa mga plaza, sa mga court, kung saan po, doon po ay mas maluwag pong maipon ang mga tao. Ang Salatu Eid al-Fitr ay walang adhan at walang iqama. Hindi po ito kinakailangan ng adhan at iqama. Si Jabir bin Samurah radiyallahu anhu, kanyang sinabi, "Shahidtu ma'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Eidaini ghayra marratin wala marrataini bighairi adhanin wala iqama." Rawahu Muslim. Nakapagsala ako, sabi niya, kasama ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng Idul Fitr at Idul Adha ng hindi lang isang beses o dalawang beses na wala itong adhan at walang iqama. At napagkasunduan ng mga ulama na walang adhan at walang iqama ang Eid asala ng Idul Fitr. At ang pinakamainam po sa atin pagkatapos ng Fajr ay tumungo na po tayo sa lugar kung saan isasagawa po ang Salatu Eid al-Fitr. Ang pinakamainam po sa atin ay pumunta doon at tumungo ng maaga at gamit ang ating mga paa. Pinakamainam po ay huwag sasakay. Pero kung malayo po ay walang problemang sumakay. Pero ang sunna po ay hindi po tayo sasakay. At ang sunna po sa pagpunta doon ay iba pong daan ang pupuntahan mo. Then pagbalik mo ay ibang daanan naman. Ang dahil ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay iniiba niya ang daan niya papunta at pabalik, magkaiba ang kanyang daan. At ang layunin dito, ang hikmah, ay upang itong lupang ito ay sumaksi sa atin sa kabilang buhay. At wala po itong sunnah. Walang sunnah before at walang sunnah after. Ang gagawin mo lang ay magsasagawa ka ng Salatu Eid al-Fitr na wala pong sunnah at wala itong khutbah. Kung ito po ay sasagawa natin sa loob ng ating mga tahanan, ay wala po itong khutbah. Hindi po natin ito kailangan ng khutbah. At kung magkaroon man ng khutbah po sa labas, halimbawa, sa Idul Fitr sa labas po isasagawa, ang khutbah po niya ay after po ng sala. At ang khutbah po nito ay sunnah. Pero dahil sa COVID-19, so hindi po natin kailangan ng khutbah, diretso na po tayong magsasagawa ng sala. Ito po ay dalawang raka'a. Ito po ay dalawang raka'a. Para kang magsasagawa ng Salatu al-Fajr. Lalakasan mo yung pagbabasa ng Quran. Yan po ang sunnah. Kung hindi mo lalakasan, wala namang problema. Pero ang sunnah po ay lalakasan po natin ang pagbabasa ng Quran. At ang sunnah po na babasahin sa unang raka'a ay Suratu Al-A'la. Babasahin mo ang Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Sa pangalawang raka'a, sunnah na babasahin mo ang Suratul Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah. Sa pangalawang raka'a. Pwede rin ayon sa ilan sa mga scholar natin, sinabi nila na ang sunnah ay Suratu Al-Qaf sa unang raka'a. Babasahin mo ang Qaf wal Qur'anil Majid. At sa pangalawang raka'a ay Suratul Qamar. Yaqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar. So, yan po ang mga sunnah. So, kung hindi mo ito masunod, kahit anong surah gusto mong basahin sa bawat raka'a, ay wala namang problema. At ang paraan ng pagsasagawa nito ay bawat sa isang raka'a ay 7 takbir po. 7 takbir. So, ang gagawin niyo po sa unang raka'a, ganito po. Allahu Akbar. Then, unang takbir na po yan. So, babasahin niyo po dito ang dua al-istiftah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Then, magdagdag ka ng 6 kasi 7 po dapat lahat. So, Allahu Akbar. Itaas mo yung kamay mo. Then, 2 na.
Allahu Akbar, din tatlo na. Ang dapat po, wala na pong basahin. Ang pananaw po ng karamihan sa mga ulama, wala na pong binabasa dito sa pagitan ng mga takbir. Okay, so Allahu Akbar, so pang-apat na. Allahu Akbar, pang-lima na. Allahu Akbar, pang-anim na. Allahu Akbar, pang-pito na. So dito po ay magbabasa na po kayo ng suratul Fatiha sa pang-pito. So magbismillah ka na. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Then pagkatapos, pwede mong isunod yung suratu Al-A'la. Okay? Kung sa ulo mo. Kung hindi mo sa ulo, kahit anong sura na po. Then, pagkatapos ay magruko, then magsujud, then babalik ka na. Allahu Akbar. Pangalawang raka'a na. So dito po, kapag isasama natin itong pagbigkas mo ng Allahu Akbar, ay magdagdag ka na lang ng 5. So yung Allahu Akbar, siyempre nakatayo na ako. So magdagdag ako ng 5. Then, Allahu Akbar, isa na. Allahu Akbar, 2 na. Allahu Akbar, 3 na. Allahu Akbar, 4 na. Allahu Akbar, din 5 na. Then magbasa na ako ng suratul Fatiha. Sabihin ko, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hanggang sa dulo. And then susundan ko ng Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Okay? Hal ataka hadithul Ghashiyah. Okay, so walang problema kung anong sura ang gusto mong basahin. Kung hindi mo sa ulo, ang sura to, ang mga sura na ito. Okay? Then, ganyan po ang paraan ng pagsasagawa ng salat ng Eid al-Fitr. Babae man o lalaki, grupo man o hindi sila grupo. Ang sunna po mga kapatid, bago po kayo pumunta sa Eid al-Fitr, ay kumain po muna kayo. Ang sunna po ay kumain po muna kayo ng tamar, add numbers, 3, 5 kung walang tamar, tubig, o kung wala kahit ano na po, basta kumain po muna kayo. At ang pinakamainam din po ay nakaligo tayo, nakapagpabango tayo, maganda yung kasuotan natin. Maliban po sa mga kababaihan, sa mga sisters natin, iwasan niyo po ang pabango at pagsusuot ng mga palamuti. Sa amin lang po ng mga kalalakihan, ito po ay mainam. So sa mga babae po, iwasan po ang pagsuot ng mga magaganda, magagara, mga palamuti at magpabango. At sunod po na tayo po ay magbatian. Okay? So pabatiin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. So pwede tayong magbatian sa araw na yan. Yan po ay pinahihintulutan. Okay? So kung makapagbatian o hindi naman tayo makapagbatian, ay wala namang problema. At siyempre sa paglubog ng araw, pag nalaman natin na Eid al-Fitr na po, nabalitaan na po tayo na Eid al-Fitr, sunod po na tayo ay magtakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Susunod na po na sa gabi po ng Eid al-Fitr ay magtakbir po tayo, lalaki man o babae. Ang babae, wag lang po niyang lalakasan. Sa amin, lalakasan po namin. Pero hindi po siya dapat grupo-grupo po. Dapat po individual po ang pagtakbir. Yan po dapat ang sunnah. Okay? At then, yan po ang, kung ano man ang takbir ang alam mo, maliban sa mga binanggit ko, ay walang problema. Nasa sayo yan. Nasa sayo kung anong takbir ang nakasanayan mo, ang naituro sa'yo. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. At kapag nakumplito na, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakumplito na ninyo ang buwan ng Ramadan, ay makapagtakbir kayo sa kanya, makapagdakila ka sa kanya dahil sa paggabay niya sa inyo sa matuwid na landas. So, yan po mga kapatid ang mga batas na dapat nating malaman. Okay, so mga karagdagang katanungan yung sa pagtatakbir. Paano kung nakalimutan ko at hindi ako nakapagtakbir ng marami? So, yung mga takbir na ito ay sunnah. Kung hindi mo nagawa, ay wag mo nang ulitin. Wag mo nang palitan. Pag nakapag-start ka na ng suratul Fatiha, ay wag mo nang ulitin. Sapat na po yun. At ganoon din po sa mga na-late na magsala, din merong imam, din yung imam ay nagbabasa na po ng Fatiha, magtakbir ka lang po ng isa, Allahu Akbar, wag mo nang damihan. So yun po ang mainam at yun po ang dapat. Okay? Kasi ang takbir na ito ay hindi mo na ito papalitan kapag nakalipas na ito. So hindi naman obligado na dapat mong palitan ang mga takbirat na ito. So inshallah mga kapatid, ay naunawaan po ninyo ang tungkol sa batas ng pagsasagawa ng salatu Eid al-Fitr. So hanggang dito na lamang. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.